Pakiramdam ni Celine ay natatae at naiihi siya habang nasa loob sila sa isang bridal shop at isinusukat niya ang wedding gown na pinili mismo ni Joaquin. Sinundo na naman siya nito kanina para lang asikasuhin ang kanilang nalalapit na pagpapakasal. Napakaganda mo po, ma'am, papuri sa kanya ng bridal consultant na nag-a-assist sa kanya. Thank you. Napangiti siya at nag-init ang kanyang mga mata habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang sarili sa malawak na salamin. Kahit na hindi dahil sa pagmamahal kaya siya ikakasal next week, hindi pa rin niya napigilan ang maging emosyonal. Sobrang natutuwa pa rin siya para sa kanyang sarili dahil napakaganda niya sa kanyang wedding gown. Sino ang mag-aakala na ang katulad niyang ordinaryong mamamayan lamang ng Pilipinas ay makakapagsuot ng wedding gown na may milyong price tag? A European bridal wedding gown, off-shoulder, which flows into a full-body skirt adorned with a long veil. Wala, maya-maya lamang ay binuksan na ang nakaharang na parang tela sa kanila upang masilayan na rin siya ni Joaquin na naghihintay sa kanya. Pati ang husband-to-be niyo ang gwapo-gwapo. Napakaswerte niyo po, ma'am, kinikilig na bulong pa sa kanya ng konsultant. Tipid ng ngiti lang ang itinugon niya rito. Dahil doon, napatitig tuloy siya kay Joaquin. Sinamantala niya itong pinagmasdan habang busy pa ito sa pakikipag-usap nito sa cellphone. At napatanong siya sa kanyang sarili, swerte nga kaya ako na maging Mrs. Velasquez. Panipi. Unti-unti ay nawala ang ngiti ni Celine sa kanyang mga labi. Naisip niyang parang malabo yata na swerte siya, dahil malinaw naman na pakakasalan lang siya ni Joaquin, dahil ayaw lang nitong mapahiya sa mga kamag-anak nito at kakilala, dahil sa iniingatang posisyon at reputasyon. Mula sa pakikipag-usap sa cellphone, napatingin at napatitig na rin sa kanya si Joaquin nang mapansin na siya. Dahan-dahan ay naibaba nito ang cellphone. Sa wakas, mukhang nagandahan na rin sa kanya ang tikbalang. Inayos niya ang kanyang mukha. Ibinalik niya ang ngiti sa kanyang mga labi at humakbang palapit sa binata. Ayos na ba ito? At paninigurong tanong niya. Umikot pa siya para ipakita sa magiging asawa ang kabuuan ng wedding gown na suot-suot. That's good, himala na maaliwalas ang mukhang sagot naman nito. Dapat ay natuwa siya dahil mukhang maganda ang feedback nito, na nagpapahiwatig na nagustuhan ang kanyang hitsura sa wedding gown na pinili nito. So, okay na yan. Can we leave now? I still have meetings to attend, parang kinurot naman ang puso niya nang sabihin yun ni Joaquin. Ah, oo, sakto namang lahat at maganda itong napili mo kaya approve na ito sa akin. Pero paano yung suit mo? Hindi mo ba isusukat? Sa puntong iyon, umalsa na talaga ang kalungkutan sa dibdib niya. Ito na nga ba ang sinasabi nila na magkapatid? Ngayon pa lang ay hindi na maibigay ng buo sa kanya ni Joaquin ang oras nito. Tama nga si Ana, oras na naging asawa niya ito, matik na ang karibal niya ay ang pagiging CEO nito. Hindi na kailangan, Joaquin said nonchalantly. Umawang ang mga labi ni Celine, pero itinikom niya ulit at nagpas siyang tumanggo na lang. Wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano dahil pawang palabas lang naman ang magaganap na kasalan. Masakit pero hayaan na lang niya. Sa araw ng kasal, abala ang lahat pagsapit ng petsang ipinasya ni Chairman Alfonso Velasquez na kasal ng unico iho nitong si Joaquin Velasquez. Isang very solemn na beach wedding ang mangyayari. And it can immediately be said that it will be a perfect beach wedding, dahil kahit ang panahon ay nakisama sa sobrang ganda ng sikat ng araw. At naging masaya pa ang ambience nang nagdatingan na ang mga bisita na karamihan ay malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ng bride at groom, at ilang executive ng Regal Empire. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mong ito, ate? Paninigurong tanong sa kanya ni Ana nang matapos ang bridal photoshoot na suot niya ang kanyang wedding gown. Lumingon si Celine sa kanyang likuran. Mula roon ay natatanaw niya ang dagat na ginawang backdrop ng photographer, sa ibaba niyon ay ang napaka-romantic na setting ng kasal. Halos nandoon na lahat ng bisita na nananabik nang makita siya at ni Joaquin. Hoy, ate, ayos ka lang. Antad sa kanya ni Ana na may kasamang tusok sa kanyang tagiliran nang natagalan siyang umimik. Bahagya siyang nakiliti na umiwas. Ano ba, natulala ka kasi? Don't tell me feel mo talaga ang peking kasal na ito. Ingo sa kanya ni Ana. Gaga, hindi ito peking kasal. Totoo ito, legit na legit. Mapapa-register ito sa munisipyo. Legal kaya magiging legal wife din ako, aniyang nakaismid.
Tumirik ang mga mata ni Ana. Totoong kasal nga pero peking feelings naman. Hey, inirapan na lang niya ang kapatid. Kahit kailan talaga panira ang molditang kapatid niya. Wala talaga siyang laban. Bahala ka dyan. Humalukip-kap si Ana. Bum-ontong hininga naman siya. Kaysa ang makipagtalo rito ay sinuri na lamang niya ang hitsura nito. European-inspired din na color pink ang suot ni Ana na gown bilang kanyang bridesmaid. Ang buhok ay nakaayos na waterfall braid. Puwera biro, ang ganda mo ngayon, di kawasay papuri niya rito. Molditang umi-NGOs pa rin ito. Pero bandang huli ay nagngitian na silang magkapatid, nagyakap, at nagbigayan ng basbas. Maya-maya lamang ay nakarinig na sila ng katok sa pinto. Pinapalabas na sila dahil malapit nang mag-umpisa ang kasal. Oh, my gosh, you're so beautiful, Ate Celine. I wish I'll be as beautiful as you on my wedding day too. Alexa exclaimed when she saw her. Ang isa pang bridesmaid niya. At kasama ito sa sumundo sa kanya sa kwarto. Thank you, Lex. Mixing pasasalamat niya lang habang nakasunod sila sa wedding coordinator. But ate, wala pa si Kuya Joaquin, bulong sa kanya ni Alexa bago pa man sila makalabas sa lobby ng hotel. Animoy lumaklak ng vinegar si Celine dahil, agad na namutla ang kanyang mukha. Natigil din siya sa paglalakad. Hindi niya inasahan iyon na maririnig. Wala pa si Kuya Joaquin. Ulit ni Ana, ito man ay nagitla. Paano'y minuto na lang ay mag-uumpisa na ang seremonya. Yeah, actually, I've been calling him since earlier but his phone is out of coverage area, sagot ni Alexa. Nahalinhina ng kaba ang excitement ni Celine na nadarama niya kani-kanina lang. Nasaan kaya ang pinsan mo, Lex? Nagkibit balikat ang mas nagmukhang prinsesa na dalagita. I really don't know, Ate Celine. Panipi. Baka nagbago ang isip, wika na naman ni Ana. Sa puntong iyon, totoong inirapan na niya ang kapatid. Napaka-insensitive, Alexa, hanggang sa tawag kay Alexa. Napalingon sila sa pinanggalingan ng tinig ng babae. Ate Erica, dagling na pangiti ang dalagita, natuwang lumapit ito sa bagong dating at hinalikan sa pisngi. Pakiramdam ni Celine ay nanigas ang lahat ng kanyang mga buto sa katawan. Of course, hindi niya makakalimutan ang pangalang Erica. Siya si Miss Erica, ang ex-fiancé ni Joaquin, hiyaw niya sa isipan. Wala sa sariling nakapa ni Celine ang suot-suot pa rin niyang engagement ring na dapat ay pag-aari ng malamodelo at artista pala sa gandang si Miss Erica na nasa harapan niya ngayon. Pasalamat niya at malamig ang aircon ng lobby ng hotel dahil kung hindi sana ay baka naluso na ang mga makeup niya sa pawis. How are you, Lex? Tanong ni Miss Erica kay Alexa. I'm fine, Ate Erica. When did you return here? Panipi. Kani-kanina lang, Lex. I immediately returned here in the Philippines because I heard that something was going to happen today. Pagkasabi niyo ni Erica ay napatingin na ito sa kanya. Pamalditang tingin. Nakaka-intimidate na tingin. Nakaramdam na si Ana na parang may mali kaya damaykit ito sa kanya. Magtatanong pa nga sana pero sinenyasan niya itong tumahimik muna. At iyon ay ikakasal na raw ang Kuya Joaquin mo. Is it true? Masama ang titig sa kanya na tanong ni Erica kay Alexa. Yes, Ate Erica, Kuya Joaquin will be getting married today, sagot ni Alexa, kasabay ng pagtingin na rin sa kanya, and indeed, she is the bride our beloved Ate Celine Ortega. Oh, naibulalas lamang ni Erica dahil mapanliit na sinuri na siya nito mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo. Pagkuhan ay humalukip-kap na tinaasan siya ng kilay. She looked at her, as if she were the cheapest girl she had ever seen. Kahit ganoon, nanginginig ang kanyang mga labi, na pinilit niya na ngumiti pa rin rito. Ayaw niyang maging balahura sa harapan ng ex ng kanyang magiging asawa. Wait, ngunit napansin na ni Erica ang singsing sa kanyang daliri kaya lalong naging mukhang Brunhilde na ito. That's my engagement ring. Why do you have it? Panipi. Sabay-sabay silang tatlo ni na Alexa at Ana na bumaba ang tingin sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Lagot. I'm asking you, why are you wearing the engagement ring Joaquin gave me? Pamalditang ulit ni Erica sa tanong nito. Hindi malaman ni Celine ang sasabihin. Gaga ka ba para magsuot ng singsing ng may singsing? Tandang padamdam, wala ka bang hiya sa sarili mo?
Halos umakyat na ang lahat ng dugo ni Celine sa kanyang ulo. Pakiramdam niya, umuusok na ang mga tainga niya. Seryoso, tinawag siyang gaga. Aba, napasinghap siya. Kung hindi lang niya iniisip ang kapakanan ng kanyang suot-suot ngayon na wedding gown at masira ang beauty niya ay papatulan niya ang babaeng ito. She knew from the beginning that Erica was a bitch. Naramdaman na niya kanina sa madilim nitong aura. Hindi lang niya inasahang ganito kalala ang babae. Sayang lang pala ang pagnanais niya noon na maibalik dito ang singsing. Hindi naman pala ito karapat-dapat. Ate Erica, what do you mean? Naintriga na tanong na rin ni Alexa. The ring she's wearing is the ring that Joaquin gave me when he proposed to me, Lex, ani Erica. Really? Ani mo'y nakakita ng multo si Alexa na napatitig kay Celine. Pero ibinigay na ni Kuya Joaquin ang singsing sa ate ko kaya technically si Ate Celine ang nagmamay-ari ng singsing, pagtatanggol ni Ana sa kapatid. Ana, huwag ka nang magsasalita. Para hindi lumaki ang gulo ay pakiusap rito ni Celine. No, sa akin pa rin ang singsing dahil binili iyan ni Joaquin para sa akin. Giit ni Erica, give that back to me. At tinangka na nitong kunin ang singsing sa daliri ni Celine. Nabahala si Celine. Hindi niya alam kung tama, pero iniwas niya ang kamay. Stop it, Erica, panipi. Napahugot si Celine ng hininga, sabay lingon sa pinanggalingan ng dumagundong boses. It was Joaquin. Buti naman at dumating na ang tipaklong bago pa mabali ang daliri niya. I'm just taking back what's mine, babe. Kalmanteng saad naman ni Erica matapos makuha ang sarili. Malanding nilapitan nito si Joaquin at parang sawa kung makapulupot sa bisig ng lalaki. Katulad ng mga tipikal na molditang ex-girlfriend ay biglang naging maamong tupa ito. Ano sa tingin mo ang pagmamay-ari mo dito? Subalit ay pakutsang baliktanang ni Joaquin. Napatanga si Erica sa napakatapang na mukha ng dating nobyo. Ang mabuti pa ay umalis ka na. You're just causing disruption to my wedding, pagtataboy pa ni Joaquin sa dalaga. No, Joaquin, hindi ako papayag na pakakasal ka sa ibang babae. Gitlang protesta naman ni Erica. And what can you do about it? Sarkastikong tanong ni Joaquin. Kuya, ate, mag-usap kayo ng maayos. Samong pamamagit na sana ni Alexa. Stay out of this, Lex, saway ni Joaquin sa pinsan. Ang mabuti pa ay samahan mo na lang ang ate Erica mo palabas ng resort. Pauwiin mo na. I don't allow uninvited guests at my wedding. Umawang ang mga labi ni Erica. Babe, ano ba? Hindi mo ba nakikita? Nandito na ako, taking back my decision. I want to marry you now. Okay, I'm sorry, sa unang naisagot ko, pero siguro nabigla lang ako that night kaya iba ang naisagot ko instead of yes. You know I'm not ready yet, pero ngayon sige pakasal na tayo kung yun ang gusto mo. Panipi. Joaquin Green. Tingin mo talaga ay ganoon lang kadali. Nanlaki na talaga ang mga mata ni Erica. Kababakasan na sa mukha nito ang takot. Babe, naman. Panipi. Stop calling me babe. Dahil nakakahiya sa magiging asawa ko, pang-iinsulto pa rito ni Joaquin. No, hindi ako papayag na makakasal ka sa iba, hiyaw na naman ni Erica. Inilabas naman na ni Joaquin ang mga kamay mula sa pagkakamulsa at nilapitan si Celine. Hinawakan sa palso ang bride nito at parang candy na itinago sa likod upang protektahan. Wala ka nang magagawa, Erica. Ilang minuto na lang ay magiging Mrs. Velasquez na ang babaeng ito na minamaliit mo, pagmamalaki pa ni Joaquin. Mukhang nag-enjoy na sa pananakit sa babaeng minsan ay nanakit din sa damdamin nito. Napataas ang isang kilay ni Erica, halatang hindi inasahan ang narinig. Pagkaraan ay tabangi ang pagkakangiti na napangsinghap. Sino ba siya? Saan mo siya pinulot para ipamukha lang sa akin na kaya mo akong palitan? Ikinubli ni Celine ang mukha sa malapad na likod ni Joaquin nang lapunan siya ng bruha ng naniningkit na mga mata. You bitch! Biglang hablot si Erica sa kanya. Hinawakan ang kamay niya at pilit inalis ang singsing. Hindi ako papayag. Akin na ang singsing ko. Ako lamang ang pwedeng pakasalan ni Joaquin. Naiiyak na ipinaglaban ni Celine ang kanyang singsing. Subalit malakas si Erica, siguro ay dahil galit na galit ito. Nagwagi ito na bawiin ang singsing. Bitawan mo ang ate ko. Panipi, kahit pa tinulungan siya ni Ana. Joaquin inhaled sharply.
What right do you have to take my bride's engagement ring? Ikaw ang sino? Tapos ay galit na nitong bulyo. Marahas nitong hinawakan sa kamay si Erica. Ngunit naging dahilan iyon na mabitawan ng dalaga ang singsing. Nahulog at gamulong. Natutop ni Celine ang kanyang bunganga habang nakasunod ang tigmak ng luhal na mga mata niya sa gumugulong sa sahig na singsing. Napunta iyon sa malaking ilalim ng sofa sa sitting area ng lobby. Umalis ka na rito, Erica, habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo. Stay away from me and my future wife. Puno ng babalang saad pa ni Joaquin. Napatawa naman na si Erica. So, ganito pala ang naging epekto ng pag-reject ko sa proposal mo sa akin. Naging mas baliw ka pa. Kahit sinong babae na lang ang papakasalan mo, mapagtakpan mo lang ang ego mo, hindi lang ikaw ang babae sa mundo, Erica. Ngumisi si Joaquin. I've told you, you'll regret rejecting my proposal. Sa puntong iyon ay napaiyak na ang magandang dalaga. Nakaramdam naman ng awa si Celine sa kapwa babae. Batid niyang sobrang nasaktan noon si Joaquin dahil dito, pero hindi naman yata tamang ipahiya nito ng ganito kat hindi si Erica. Let's go. Hinihintay na tayo ng mga bisita, maya-maya ay hinayla na siya ni Joaquin. Joaquin, sigaw ni Erica pero walang lingon-lingon si Joaquin dito. Walang imik naman si Celine na nagpapahila na lamang. Napapalingon na lang siya kina Alexa at Ana na nakasunod sa kanila. Joaquin, malapit na sila sa venue nang sinubukan niya itong kausapin. Shut it and just go with the flow, subalit ay mabilis na pidgel sa kanya nito. Ni hindi siya sinulyapan, nakatiimbagang, at wala na talaga siyang naging salita nang makarating na sila sa venue at makita sila ng wedding coordinator. Napakagatlabi na lang siyang nagsunod-sunuran. Nakabusangot ang mukha niyang tumayo sa nahaharangang dadaanan niya bilang bride. Inihanda agad siya ng wedding coordinator. Ate, ayos ka lang. Hindi nakatiis na check sa kanya ni Ana. Pinuntahan pa rin siya kahit na malapit na itong pololekeren sa aisle. Ngumiti siya sa kapatid. Ayos lang. Sige na, doon ka na, panipi. Sure ka, panipi. Oo, panipi. Napalabi ito. Kung gusto mong mag-back out, sabihin mo lang. Tatakbo na tayo. Now na. Sa totoo lang, muntik na siyang mademonyo ng kapatid. Napaisip siya, ngunit bandang huli ay umiling siya. Natitiyak niya na kapag hindi siya tutupad sa usapan nila ni Joaquin ay sa kulungan ang bagsak niya. At hindi yun alam ni Ana. Naalala niya ang usapan nila ni Joaquin noong umalis sila sa mansyon matapos ang family dinner. Tinangka niya ulit noon na tumutol sa kasal lalo't may itinakda ng petsa si Chairman Velasquez. Kung ganoon ay mapipilitan akong i-demand ka kung hindi rin naman kita mapapangasawa, pananakot ni Joaquin sa kanya. Ha? At bakit mo ako i-demanda? Napantastikuhang tanong niya. Baka nakakalimutan mo na niloko mo ako. Na nagpanggap kang sales associate nung binili ko ang singsing sa Lux Fine. At idadamay ko pa ang kasama mo doon noon na babae. Titiyakin ko na parehas kayong maghihimas ng mga rehas. Napasinghap siya. Grabe ka naman. Ginawa ko lang yun dahil. Whatever your reason, it was still deceitful. It can still be considered under fraud laws, ngunit mayabang na pamumutol sa kanya nito. Ewan ko sa'yo. Call it off na lang niya, wala na siyang laban, kainis. So, tuloy ang kasal. Nananansyang tanong naman sa kanya nito. Nang osar pa talaga ang tikbalang. Nang tiningnan niya ito ng masama ay naging malapad naman ang ngiti nito. Ma'am, mag-ready na po kayo, antag ng wedding coordinator na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Oo, natarante niyang sagot. Heto na, ikakasal na talaga siya. Wala siyang choice, mainam nang makulong siya sa kasal kaysa naman sa makulong siya sa Muntinlupa. At wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya. Dahil sa kabaliwan niya sa singsing, ito ang napala niya. Kinapa niya ang singsing sa kanyang daliri, ngunit anong malagat niya nang wala roon ang singsing at naalala niya ang nangyari kanina. Muntik niyang makalimutan na naroon pala ang kanyang singsing sa lobby, sa ilalim ng sofa. Miss, wait lang. May nakalimutan pala ako sa hotel, aniya sa wedding coordinator. Hawak niya ang lelayan ng gown niya at mabilis siyang nagtatakbo pabalik sa hotel. Nagmistula siyang runaway bride. Ma'am, tawag sa kanya nito pero nagbingi-bingihan siya. Nabulabog na pati ang mga bisita, napalingon sa kanya na paalis.
kasama si Joaquin na naroon sa harapan ng pinaka-altar at naghihintay na sa kanya. "What happened to your bride?" Bulong sa kanya ni Jasper na kanyang best man. "I don't know," salubong ang mga kilay niyang sagot bago nagmamadaling sinundan si Celine. Mas nagtataka na ang mga bisita. Nagbulungan na ang lahat. Nasaan na iyon? Kabadong-kabado naman na si Celine habang pilit niyang inaabot sa ilalim ng sofa ang kanyang singsing. Malaki at stationary ang sofa kaya hirap na hirap siya. "Ma'am, kailangan niyo po ng tulong." Mabuti na lamang at may nagmagandang loob na lalaki na tulungan siya. Isa sa mga staff ng hotel. Iyong singsing ko kasi nahulog ko at gamulong dito," aniya. "Sige po, ako na po," sabi nito. Saglit nga lang ay nakapa nito ang singsing. "Thank you," sobra-sobra ang naging pasasalamat niya nang nasa palad na niya ang kanyang singsing. Mangiyak-ngiyak pa siya. Akala niya ay mawawala na talaga niya. Akala niya ay may nakapulot na. Salamat sa Diyos at nasa kanya pa rin ang kanyang singsing. "What the hell are you doing?" Ngunit ang kasiyahan niya ay napalitan ng kaba nang marinig niyang boses ni Joaquin. Nakangiwi niya itong Neil Ingan. "Sa tingin mo talaga ay makakatakas ka sa kasal?" Galit na pagbibintang pa sa kanya. "Ha? Anong tatakas? Hindi ako tatakas," aniya at ipinakita ang singsing. "Naalala ko lang itong singsing ko kaya binalikan ko. Ayokong makasal na hindi ko ito suot." Panipi. Hindi na nakaimik na napatitig si Joaquin sa singsing. Iya. Sa ayaw at sa gusto ni Celine ay nangyayari na ang seremonyo ng kasal sa pagitan nila ni Joaquin. Maganda ang naging kalabasan ng paglalakad niya sa aisle. Hangang-hanga ang tingin sa kanya ng mga bisita. Isa lang ang tumitirik ang mga mata, ang tita ni Joaquin na si Martha. Sino pa ba? Gayunman, hindi niya ito pinapansin. Ang buong atensyon niya ay nakasentro sa mga nakangiti sa kanya, lalo na sa napagwapong groom na naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle. Nakapagtataka na sa kanyang pakiramdam ay nalulugod na siyang tanggapin na maging asawa si Joaquin Velasquez. Yung feeling na dapat sinasakal siya dahil pinilit lamang siyang pakasal dito ay hindi niya naramdaman kahit kaunti. Katunayan para pa nga siyang nakatuntong sa ulap ng nasa harapan na sila ng judge na magkakasal sa kanila. Kinilig pa nga siya ng salaitan silang magsuotan ni Joaquin ng wedding ring. Wedding ring na alam niyang mas mahal pa sa suot-suot niyang engagement ring. Ang muntik na siyang yumangal ay nang sabihin na ng judge ang katagang, "May you now kiss the bride?" Bigla siyang mga nahiya sa mga nakatinging tao. Parang hindi niya kayang magpahalik na may mga audience. Pwedeng mamaya na. Aniya na narinig sa mic kaya naghajihikan ang mga bisita. "We have to follow the tradition, sweetheart," sabi ni Joaquin. Instantly, naikulong siya sa mga bisig nito, and kissed her lips. Bago pa man niya nagawang magpumiglas ay iglap din siya nitong binitawan. Pulang-pula ang kanyang mukha at humihingal pagkatapos. Walang hiya, hindi man lang siya nakahanda ulit sa kissing scene. Maya-maya ay nakapaligid sa mga bagong kasal ang mga bumat na hindi halos kilala ni Celine kung sino-sino. "Ba't iyan? Kamayan, halikan, picture taking." Pinakawalan lamang sila ng kailangan na nilang magtungong lahat sa reception na nasa premises din ng resort. Ginawa lahat ni Celine para magmukha siyang pinakamasayang babaeng ikinasal sa balat ng lupa. Hanggang sa nananakit na ang kanyang bibig sa kanyang kakangiti, kasama na ang kanyang mga paa. Mabilis siyang nagtungo sa table ni Ana, Pamela at Sofia nang mabigyan siya ng pagkakataon. Madaling inalis niya ang kanyang suot na heels. At talaga namang napaungol siya sa labis-labis na kaginhawa ang naramdaman nang hilutin niya ang kanina pang namamaltos at nangangawit niyang mga paa. "Anyari sa iyo, ate? Ang sakit ng paa ko," aniya. Hindi talaga siya sanay sa heels dahil sa trabaho nila sa Golden Pond ay lagi siyang naka-rubber shoes, kung hindi man ay doll shoes. Sinilip ni Sofia ang kanyang paa. "Oo nga namumula, besh. Hindi mo ba isinukat noon ang sandal mo?" ani Pamela. "Sinukat, pero ewan ko ba. Siguro dahil hindi ako sanay," aniya napapangiwi. Patuloy siya sa pagmasahe ng paa. Ganyan talaga kapag parang paa ng kalabaw ang paa, tukso sa kanya ni Ana. Nakatawa niyang ipinaamoy ang kamay na pinangmamasahe niya kanyang paa rito bilang ganti. Ang bastos naman, reklamo nitong umiwas kahit na hindi naman mabaho ang kanyang paa. Nagtawanan sila. "Teka, bakit parang kanina ko pa na hindi napapansin si Kuya Joaquin?
Umalis ba siya? Maya-maya ay yusisa ni Ana. Ang ngiti niya sa mga labi ay nabura. Hindi ko alam, at mahinang sagot na may kasamang kibat balikat. Anong hindi mo alam? Panipi. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Panipi. Ang sandaling yun dapat ang pinakamasaya pa rin niyang oras, but then, something went wrong. Pagdating nila ni Joaquin sa reception venue ay bigla na lang parang naglahong parang bula si Joaquin. He left without even saying anything or without even bidding farewell. Basta napansin na lamang niya na wala na siyang groom. Kinailangan niya tuloy magpanggap kanina pa na masaya pa rin. Baka naman may pinuntahan agad na kabit. Patutsyada na naman ng kanyang kapatid na ang sarap sa bunutan. Sinaman niya ito ng tingin. Kabit agad. Agad-agad. Napatanga sina Pamela at Sofia. Ay, bakit kanina nga sinugod ka na ng ex, Lumaki ang mga mata ni Pamela at Sofia. Talaga, may nangyaring gulo bago ang seremonya. Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Sofia. Napilitan siyang tumango. Oo, ang pabidang si Ana ay nagkwento na nga. Grabe naman, kung alam ko lang ay sumugod ako para rooms back, nanggigil na saad ni Pamela matapos ang chismis ng magaling niyang kapatid. Ay, ako rin. Sino siya para sugurin ang bride? Ex na nga siya, feeling may karapatan pa rin. Sa inis naman ni Sofia ay napainom ito ng wine. Diba, mga ate? Kung may ganap na ganoon syempre may ganap din na kabitan. Imagine, kakasal pa lang, wala pang 5 minutes, missing in action na ang groom. Panggagatong pa ni Ana sa inis ng dalawa. Ang ginawa ni Celine ay kumutsara siya ng kanin at isinubo sa nagmamagaling niyang kapatid. Ate, reklamo nito, ang dami mong nalalaman, kumain ka na lang, anggal naman niya. Sa ganoon ang mga napapanood ko at nababasa, guilt ni Ana. Pues, itigil mo na ang pagbabasa at panunood. Nakakasama sa utak mo, kung ano-ano tuloy na i-imagine mo. Napabungis-ngis na sina Sofia at Pamela sa bangayan nilang dalawa. Natawa na rin siya nang iluwa ni Ana ang kanin pero dahil may dumaan ay nilunok ulit. Kaysama tuloy ng tingin sa kanya. Let us now witness the very first dance of the newlyweds. Let's give them a round of applause. Agad din natigil ang kulitin nilang apat nang marinig nilang announcement ng wedding host. Nabahalang namilog ang mga mata ni Celine. Paano kami magsasayaw? Wala naman si Joaquin. Panipi. Ayan na pala siya, narinig niyang sabi ni Pamela. Bilog na bilog pa rin ang kanyang mga mata na sinundan ng tingin ang itinuro ng kaibigan. Tama nga ito, si Joaquin nga ang nakita nito, at seryoso ang mukha na patungo ito sa kanya. Kahit ganoon pa man, napakagwapo talaga ng tipaklong. Sa sobrang gwapo nga'y naging slow-mo pa ito sa kanyang paningin. Hindi na alam ni Celine ang gagawin. She was just there, sitting, mouth agape, and body stiffened. Hanggang sa namalaya na lamang na nasa harapan na niya ang tipaklong, ang kanyang asawa. May I have the pleasure of dancing with my wife? Seryoso pa rin ang mukha na ontag sa kanya nito kasabay ng paglalahad nito ng kamay sa kanyang harapan. Dinig na dinig ni Celine ang impit na tili ni Pamela at Sofia. Kilig na kilig ang mga bruha. Ay, nako, politok naman ng kapatid niyang kontrabida. Nang bahagyang itulak ni Pamela ang likod niya ay nakangiti niyang inabot na ang kamay ni Joaquin. Unti-unti ay napuno naman na ng kaligayahan ang kanyang puso. Ay, wait, pero nang maalala niyang tinanggal niya pala ang sandals niya at nakapaalang siya ay binawi rin niya ang kamay. What's wrong? Nagtakang tanong ni Joaquin. Isusuot ko muna ang sandal ko, nakangiwing sagot niya. Sa narinig, walang anumang binuhat siya ni Joaquin. He scooped her up like a fragile baby. Nagulat man ay automatiko na nailambutin ni Celine ang mga bisig niya sa leeg nito. Anong ginagawa mo? Maang natanong niya and at the same time nahihiya. Nag-init agad ang mga pisngi niya. Walang sali-salitang dinala siya ni Joaquin sa gitna ng bulwagan. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata, samantalang siya'y kay likot ng mga mate niya sa bawat parte ng mukha nito. Na-awkward siya. Umapak ka sa akin, sabi nito pagkuwan. Ha! Lumuwa ulit ang mga mata niya. Binitawan na siya, ipinatayo, at sa sapatos nito ay napatingkayad siya. Mabigat ako, naiilang na sabi niya. Kaysa ang magsalita ay kinabig siya ni Joaquin sa baywang upang mapadikit siya rito. Ita na rin ang naglagay sa mga bisig niya sa leeg nito.
Ang ending, sweet na nilang sinayaw ang pumailan lang na romantic music. Sa kilig ng mga bisita, ay nagpalakpakan ang mga ito. At sino ang may alam na nakapaalang siya sa sandaling leon? Wala, bumalik si Erica kaya napilitan akong umalis kanina. Maya-maya, sa gitna ng kanilang malamyos na pagsasayaw, ay paliwanag ni Joaquin sa biglaan nitong pagkawala kahit hindi naman niya itinatanong. Anong nangyari? Panipi, she still plans to cause trouble. Fortunately, nakita siya ng isang tauhan ko. Panipi. Ganoon ba? Panipi, don't worry, she won't bother you anymore. Now that you are my wife, I won't allow her or anyone else to hurt you again, may assurance na sabi pa ni Joaquin. Nakarinig yata siya ng isang choir ng mga anghel na nagkantahan. Gayunman, tipid na tipid ang ngiting iginawad niya. At nang ibaling niya ang tingin kay Ana, kamuntikan niya itong dilaan. How she wished naririnig ng magaling niyang kapatid ang sinasabi ngayon ng kanyang asawa. Tiyak na mapapahiya sana. Bumaling naman ang tingin ni Joaquin sa singsing na nakasuot sa hawak nitong kamay ni Celine. Hindi mo na dapat suot yan. Dama ko rin ang tingin ni Celine sa singsing. Bumalik ang tingin nito sa kanyang mukha. Itapon o ipamigay mo na lang, yan. Keeping it might only remind you of what happened. I'll just replace it with a more deserving ring for you. Panipi. Hindi. Ayoko. Medyo tumaas ang boses na pagtanggi niya. Why? Nalukot tuloy ulit ang mukha ng asawa. Kasi mahalaga na rin sa akin ang singsing na ito. Kung hindi kasi dahil sa singsing, ay hindi kita makikilala. Palusot niya, na totoo naman kung iisiping maigi pala. Mas napatitig pa sa kanyang mukha si Joaquin. At saka, hindi ba sabi mo pag-aari ko na ito? Ibinigay mo na sa akin. Ibig sabihin ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ko rito. At ang gusto ko ikikip ko siya, taas ang noong dagdag niya. Ilang sandali na nag-mute yata ang paligid. Kinabahan tuloy siya. Fine. Ikaw ang bahala, pero nang sabihin na ni Joaquin ay kulang na lang ay kumawala siya sa malamyos nilang pagsasayaw at magbudats na lang. Buti at napigilan niya ang sarili. Abot hanggang tainga ang kanyang naging ngiti. At buong akala niya'y ngingiti na rin si Joaquin dahil umaliwalas ang mukha nito, pero nag-iwas naman ito ng tingin. Pinigilan, sus, pakipot, lihim na lamang niyang tukso rito. Hindi bale at sisiguraduhin niyang mapapangiti niya rin ito kalaunan. Siya pa ba? Reyna kaya siya ng kakulaitan. Wala silang kaalam-alam na sa mga sandaling leon, ay nagwawala si Erica sa condo unit nito. Isinusumpa ko, hindi ko kayo patatahimikin. Babalikan ko kayo. Sigaw nito sa terrace na galit habang may hawak-hawak na bote ng alak.